Bawal bang mangaral ang babae sa iglesia? Ang Biblia ang sasagot. Dito sa unang Korinto sa Kapitulo 14, versikulo 34 hanggang 35, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ang sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae magsalita sa iglesia. Pangangaral ba ng Ebanghelyo ang tinutukoy sa talata? Alamin natin. Sabi nga sa talata, ang mga babae magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Ano ang sinasabi ng kautusan tungkol sa pagpapasakop? Kanino papasakop ang babae? Dito sa Efeso 5, versikulo 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Ayon sa kautusan ng babae, kailangan magpasakop sa kanilang sariling asawa. Kaya nga dito sa 1 Korinto 14, versikulo 35, kung may ibig siyang maalaman ay magtanong na lamang siya sa kanyang asawa sa bahay. Kaya't sa pagkakatipon sa iglesia, kung may gustong maalaman ng babae, magtanong na lamang siya sa kanyang asawa bilang pagpapasakop sa kanyang sariling asawa. Bakit hindi pinahintulot ang babae magsalita sa oras ng pagkakatipon sa iglesia? Dito sa versikulo 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal, upang maiwasan ang kaguluhan. Ang pag-iebanghelyo ba ay nagbibigay ng kaguluhan? Hindi. Ang pananalangin ba ay nagbibigay ng kaguluhan sa iglesia? Hindi. Ang pag-awit ba ay nagbibigay ng kaguluhan sa iglesia? Hindi. Iba ang pagsasalita sa pangangaral ng ebanghelyo. Ang tinutukoy na pagsasalita sa mga talata ay ang pagsasalita ng walang kabuluhan na magbibigay lamang ng kaguluhan sa iglesia. Katunayan, si Apostol Pablo pa mismo ang naghihikayat sa lahat na makapanghula. Dito sa 1 Korinto sa Kapitulo 14, versikulo 1, sundin ninyo ang pag-ibig, kaya may maningas ninyong pakanasain na mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula. Ano ba ibig sabihin na makapanghula? Sa ibang salin dito sa Magandang Balita Biblia, basahin natin. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig, hangarin ninyo ang mga kaloob ng espiritual, lalo-lalo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Kung gayon ang kahulugan ng mga kapanghula ay ang pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Ano naman ang kahulugan ng mga kapanghula ayon kay Apostol Pablo? Dito sa versikulo 3, datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Kung gayon, ang kahulugan pala ng nanghuhula ay nangangaral. Bakit kailangan ng panghuhula o pangangaral? Dito sa versikulo 4, ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Kung gayon, ang panghuhula o pangangaral ay nagpapatibay sa iglesia. Sino ang hinihikayat ni Apostol Pablo na makapanghula o makapangaral? Dito sa versikulo 31, sapagkat kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa, upang ang lahat ay mga tuto at ang lahat ay mga aralan. Kung gayon, ang mga kapanghula o makapangaral ay pwede para sa lahat sa loob ng iglesia. Kaya't maliwanag na ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa versikulo 34 hanggang 35 na hindi pinahintulot ang babae na makapagsalita ay hindi pinatutungkol sa pangangaral. Sapagkat ang pagiging mangangaral o ebanghelista, guro, pastor, propeta, ay pawang mga kaloob ng Espiritu Santo. Dito mababasa sa Efeso 4, versikulo 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Mga lalaki lang ba pagkakalooban ng kaloob ng Espiritu Santo? Mga lalaki lang ba pagkakalooban ng kaloob na makapangaral, makapanghula? Basahin natin sa mga Gawa ng Apostol sa Kapitulo 2, versikulo 17. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula o
magsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Kung gayon, ang kaloob na makapanghula, makapangaral, maging guro, maging pastor, maging propeta ay para sa lahat, sa babae man o lalaki. Sabi nga dito sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 28, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kung gayon, sa paglilingkod pala sa Panginoon, walang lalaki o babae man, tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ayan ay mula mismo kay Apostol Pablo. Kaya't mali ang pagkakaunawa ng marami na bawal mangaral ang babae sa iglesia. Katunayan mismo si Apostol Pablo ay may kasamang mga babae na ngapagal sa pag-eebanghelyo. Dito sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 3, oo, ipinamamanhi ko rin naman sa iyo, dapat nakasama sa pagtulong, na iyong tulungan ng mga babaeng ito sapagkat sila'y nangapagal na kasama ko sa ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nanga sa aklat ng buhay. Sabi nga ng Panginoon sa Juan 14:12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at gawa kay sarito ang gagawin niya, sakat ako'y paroroon sa Ama. Hindi lamang mga lalaki ang sumasampalataya sa Panginoon, kundi gayon din mga babae, at may karapatan din ng mga babae ng mga ligtas. Sabi nga ng Panginoon na sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang aking mga ginawa, at isa sa mga ginawa ng Panginoon ay ang pangangaral ng Ebanghelyo na dapat din gawin nating lahat bilang mananampalataya. Ipinagbabawal nga bang magturo at mamuno ang babae sa iglesia? Marami ang naniniwala na ito daw ay pinagbabawal sapagkat ito nasusulat sa unang Timoteo 2, versikulo 11 hanggang 12. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop, ngunit hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ano nga ba ang tunay na sinasabi ng talata? Ang nasusulat po ay hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, hindi po sa iglesia. Sinong lalaki po ang tinutukoy sa talata kung saan hindi pinahintulot na magturo ang babae o mamuno? Sa lahat po ba ng lalaki? Hindi po. Katulad nga na nasusulat, ang babae mag-aral daw na tumahimik na may buong pagkapasakop. Kanino po magpapasakop ang babae? Dito sa Efesos 5, versikulo 22 hanggang 23, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya ang tinutukoy po dito sa unang Timoteo 2, versikulo 11 hanggang 12 na hindi pinahintulot ang babae na mamuno o magturo sa lalaki ay sa kanyang sariling asawa sapagkat kailangan niya magpasakop sa kanyang sariling asawa. Katunayan, tinuruan ni Priscilla si Apollos tungkol sa daan ng Panginoon.